Itinanggi ng DPWH-NCR na may ghost project sa Metro Manila. Ilang araw lamang matapos sabihin ng Quezon City Hall na ilang proyekto ng ahensya ang hindi makita sa kanilang audit. Sinabi rin itong mahigit 50 bilyong piso ang kailangan para masolusyonan ang problemang baha sa rehiyon. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Dati naman ang bahain ng maraming bahagi ng Metro Manila. Pero nitong weekend lang, nalubog din sa tubig ang ilang hindi bahaing lugar sa Quezon City dahil di kinaya ng mga drainage ang volume ng ulan. Ayon sa DPWH-NCR, 52 billion pesos pa ang kailangan para masolusyonan ang baha sa Metro Manila. May mahigit 1,600 namang flood control projects sa rehiyon, pero mahigit isa sa bawat 4 sa mga ito ang ginagawa pa. Kabilang dyan ang 4 na 2023 pa sinimulan at na-delay na mga working permit at obstruction. Mahigit 33 billion pesos ang halaga ng mga ongoing na proyekto at 66 billion pesos ang mga nakumpleto na. Kasama sa mga may kontrata sa Metro Manila ang ilang kumpanyang konektado kay Sara Diskaya na ang ilan ay very satisfactory ang rating. Congratulations for that rating. Pero kailangan ibangga yun to what the President saw. Manipis yung bakal, manipis daw po yung pong semento. So, I think if they have nothing to hide, they have to go to all the hearings. Nang tanungin kung may ghost project ba sa Metro Manila, As per the response po, wala naman po. So wala hong nangyaring senaryo na binayaran ng isang kontraktor kahit hindi in full amount kahit hindi patapos yung proyekto. Yes po. iginiit nila yan kahit lumabas sa audit ng Quezon City Hall mula 2021 hanggang 2025 na 23 proyekto ng DPWH na ang hindi makita. Inireklamo rin ng City Hall ang DPWH projects na hindi na-coordinate sa kanila. 141 flood control projects yan, ayon naman kay Quezon City 6th District Representative Maria Victoria Copilar. Itinanggi yan ng DPWH-NCR. The problem is, siguro po nagkaroon ng lapses yung mga implementing offices namin kasi may mga projects, as far as I know, na hindi pa nabigyan ng clearance pero nakapagpatuloy. Binanggit din ni Copilar ang reklamo ng City Hall na hindi tugma sa Drainage Master Plan ng Quezon City ang flood control projects ng DPWH at may mga pare-pareho ang presyo kahit nasa magkakaibang lugar. Usually po ang nagiging basis po is yung previous po na mga projects and yung previous po na mga costings po. Meron po kasing ibinibigay na ceiling per sa NEP po. Hindi rin daw maipatupad agad ng kumpleto ang isang proyekto. The problem right now po is not just the ghost projects. For NCR, it's the phases per phase. Yung civil works nangyayari next year. Katulad po ngayon, meron kaming pumping station. Pero yung pump dadating next year. So ngayon, bago po dumating yung pump, barado na mismo yung infrastructure. Basura ang sinisisi ni Taguig Pateros Representative Ricardo Cruz Jr. na nagsusulong na maglagay ng incinerators. Pero bawal yan sa Clean Air Act na kakailanganing amyendahan kung sakali. Kailangan lamang po naming aralin yung technology and yung financials. I think the technology now is advanced already, na yung heat na na-generate niya, nalulusaw na po even yung mga toxins. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.